Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban, hashtag laban para sa katotohanan, hashtag Walk with Lan. Magandang araw mga kawok. Ako si Lan, ang inyong walk master sa katotohanan dito sa hashtag Walk with Lan, kung saan ini-steer natin ang mga issue hanggang lumabas ang tunay na lasa. Ngayon, tayo mag-walk sa isang mainit na topic. Si Pulong Duterte, ang kongresista mula sa Davao, na bumoto ng no sa 2026 budget. At ang kanyang tanong, wala na ba kayong kabusugan? Parang wok na puno ng adobo pero walang katapusan ang sipsip. Para sa mga OFW na nanonood mula sa abroad, hello sa inyo sa US, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Italy, Japan, Denmark, Germany, Hong Kong. At sa mga kabataan dito sa Pilipinas, kayo ang susunod na henerasyon, kaya't pakinggan ninyo ito. Ito'y hindi basta chismis. It's a deep dive into corruption, transparency, at kung paano ang budget na parang wok na dapat para sa lahat, hindi lang sa ilan. Bago tayo magsimula, quick plug muna tayo. Habang nanonood, check out sa YouTube Shopping, bumili ng home essentials tulad ng mga non-stick wok para sa inyong kusina. Cleaning essentials para linisin ang bahay mula sa dumi ng politika, at vlogging products tulad ng tripods at microphones para ikwento ninyo rin ang inyong kwento sa Shopee o Lazada. Support local, support truth mga kaibigan. Mga kawok, simulan natin sa facts. Noong December 29, 2025, bago ang bagong taon, nag-post si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa Facebook. Bumoto siya ng no sa 2026 General Appropriations Bill o GAB na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Bakit? Ayon sa kanya, puno ito ng unanswered questions, uneven allocations, at questionable insertions. Parang wok na may hidden ingredients. Sino ang makikinabang? Okay, ito ang quote natin mula kay Pulong Duterte. The mastermind behind the corruption of the 2025 budget has not even gelled yet. Yet here we are again with a new budget in 2026 already to be plundered. Konting satire na ito mga kaibigan, di ba? Parang sinasabi, hindi pa nga nakukulong ang mastermind sa 2025. Eto na naman tayo, handa na namang magnakaw at ang punchline, that's not reform, that's a repetition. Mga kabataan, isipin ninyo ang budget na ito ay para sa edukasyon, health, infrastructure. Pero kung may insertions, parang pork barrel na naman. At si Pulong, anak ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Presidente Rodrigo Roa Duterte, nakilala sa tough stance, ngayon ay nagiging kritiko. Di ba? Parang wok na umiinit at siya ang nag-steer. Shout out sa mga OFW sa United States. Kayo na nasa New York o California, salamat sa pagtatrabaho para sa pamilya. At sa Canada, mula Toronto hanggang Vancouver, keep steering the truth. Ngayon, mag-deep dive tayo sa history. Mga kawok, alalahanin ninyo ang 2025 budget controversies. May mga reports na insertions, yung biglang lumalabas na pondo para sa ilang districts, parang magic. Si Pulong mismo ay nagbanggit ng mastermind sa korupsyon. Sino ito? Ayon sa facts, may mga allegations ng misuse sa confidential funds, lalo na sa OVP at DepEd noong 2025. Okay Sa Philippines budget process, una, inihahanda ng DBM, tapos House at Senate. Pero sa BICAM, doon daw nagaganap ang insertions. Noong 2025, may 51 billion pesos na questionable transfers. At ngayon, 2026, 6.7 trillion pesos. Mas malaki pa. Parang wok na lumalaki. Pero ang lasa, pareho pa rin. Maalat sa korupsyon. No? Mga kongresista, parang mga gutom na aso sa harap na buto ng buto. Wala na ba kayong kabusugan? Kung ang budget ay parang adobo, bakit kayo lang ang kumakain ng karne? At ang taong bayan, sabaw na lang. Para sa mga kabataan, ito'y lesson.
Vote wisely sa 2025 midterms. Wait ha, 2025 na pala tayo. Pero implications para sa 2028 at sa mga OFW sa Australia at United Kingdom. Kayo ang remittance heroes. Pero bakit ang budget hindi nagre-reflect sa inyong sakripisyo? Habang nagre-reflect, bumili ng cleaning essentials sa Shopee via YouTube Shopping, linisin ang politics, linisin din ang bahay. O vlogging products para sa inyong content creation journey. Mga kawok, analisihan natin. Kasama rin sa no vote si Representative Isidro Ungab mula Davao. Bakit? Transparency gaps, no? Si Pulong, transparency must come before approval, not after public outrage. How can we restore the people's trust if we repeat the same circus? Ganun na lang, baka baba ang tingin natin sa pag-unawa ng mga Pilipino. Okay, ang budget ay dapat para sa taong bayan. Edukasyon, 1 trillion pesos plus, health 300 billion pesos plus, pero kung may insertions, ito'y reward sa impunity. Parang satire tayo, parang circus sa Kongreso, may clown, may lion tamer, pero ang audience, ang Pilipino, ang nagbabayad ng ticket. Sa ekonomiya, ang budget deficit ay 1.5 trillion pesos. Utang na naman. Para sa OFWs, ito'y nangangahulugan na mas mataas na taxes o inflation. O sa kabataan, kayo ang magbabayad nito sa hinaharap. Shoutout sa UAE at Italy, mga kababayan sa Dubai at Rome. Salamat sa pagiging bridge ng truth. At sa Japan, Germany, Hong Kong, kayo na tech savvy, gamitin ninyo ang knowledge para i-share ito. Mga kawok, subscribe na. Hit that bell para sa notifications at join membership para sa exclusive content tulad ng behind the scenes wok recipes sa politics. Ngayon, parang radio show ala DZRH. Mag-simulate tayo ng interviews. Una, interview kay Pulong. Congressman, bakit no? Ang sagot niya, kasi hindi ako marunong mahiya pero maawa sa taong bayan. No? Tapos, kritiko ng gobyerno, ito'y sign ng Duterte comeback o tunay na reforma. Parang wok na nasunog, kailangan bagong mantika. From Philippine politics, from Philippine News, salamat sa expose. From US OFW, Miscom Pinoy Politics Drama. Mga kawok, comment down below. Anong tingin niyo sa budget? Share sa mga friends nyo. Bumili ng home essentials sa Lazada, mga wok at kitchen tools para sa inyong family gatherings abroad. Okay, mga kawok, sa huli, si Pulong ay nagbigay ng wake-up call, Wala na ba kayong kabusugan? Ito'y tanong sa lahat, sa mga politiko, sa mga voters, para sa mga OFWs at kabataan. Kayo ang pag-asa, labanan ng korupsyon sa pamamagitan ng awareness. Shoutout sa lahat, Pilipinas, US, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Italy, Japan, Denmark, Germany, Hong Kong. Kayo ang Global Wok Community. Shop now sa YouTube Shopping. Cleaning essentials para sa fresh start sa 2026. Vlogging products para maging content creator kayo. Subscribe na, i-like, i-share, at join sa #WalkWithLan membership para sa mas maraming truth steering. Salamat at hanggang sa susunod na walk session. #laban para sa katotohanan. Mabuhay po ang Pilipinas!